other power. Hello? Lord, nagkakasakit na ko. Please, Lord, padalan mo ako ng kagalingan galing sa yung mga kamay. Sabi ni Lord, hello, kailangan mo lang ng pahinga. Gutom ka lang. Ay, mahal mo lang magpahinga, lo! Baka over, yung body natin, sobrang pagod na, exhausted na. Pinagasin natin yung sa lahat ng labanan, power, kailangan nating apuin mula sa langit, showdown, kailangan natin lahat, provision. Sabi ni Lord, hello, nahiga ka muna. Magpahinga ka muna. Apo? So, baka maghapon naman nakahiga, baka nakapahinga naman. So, kailangan din magabante, mamaya. So, you need rest. Sa 5-6, makita po natin yan. Pagkatapos nahiga siya at nakatulog. So, kailangan lang ng, siyempre, nahiga, beauty rest, matulog, at eto pa. Dumating ang isang anghel, ginising niya, anong sabi? Gising na, kumain ka. Ano yung mga palang kaipuan? Matulog, mahiga, kumain. Baka nakalimutan nyo na po sa tamang pagkain. So kung may naka-encounter kita, gusto ko na mamatay, lo. May halo ka lang. You need a body rest. Yung pagpahinga, yung pong physical. At siyempre, ang ating kapahingahan, ito yung susunod. Na mas grabe. So 5-8. At asahan niyo po, pag in-overuse po natin ang ating katawan, imbis na yung takbo natin sa buhay mas malayo, ilang kilometro, mahaba ang ating buhay, bumaba na dahil overwork na. Yan po, exhausted. So, pag po tayo nakakaranas ng ganito, you have to rest muna. Rest a while. So, 5-8. So, sabi dyan, nang siya'y lumingon, nakita niya sa may ulunan ng isang paborito niyang Tinapay. tinapay! Sabi niya, oy, gusto mo matay? Baka gusto mo lang makanamit ng tinapay uli. Mamaya, wag yan, hali sa binaliw. Tinapay na niluto sa ibabaw ng mainit na bato. Wow, bagong luto. Amoy pandesal. At tubig sa isang lalagyan. Kumain nga siya at uminom. Pagkatapos ay nahiga muli. Ngunit bumalik ang anghel. Eh, grabe ito. Dati uwak. Pangalawa, byuda. Pangtatlo, anghel na. Wow, napaka nito, special. Pero mamaya, ano kaya, special pa ba siya? Feeling natin, mamaya, special pa ba si Elias? Ano kaya, mayroon siyang dapat na ma-accomplish. Sige, sabi dyan, bumangon ka at uminom, napakahaba pa ng lalakarin mo. Kumain siya at uminom at ang pagkain ito'y nagbigay sa kanya ng sapat na lakas upang makalakbay ng 40 days, 40 araw at 40 gabi hanggang sa Sinai, ang bundok ng Diyos. So dito po may realization tayo. Minsan pinapahinga tayo ng Diyos. Pinoprovide tayo ng Diyos kasi meron tayong pupuntahan pa. Meron tayong gagawin. Ako po, kapag ang supply sa atin ng Diyos ay tuloy-tuloy, Lord, gusto ko nang mamatay, pero bakit hindi pa ako mamatay? May gagawin ang Diyos sa atin. Meron pa tayong gagawin din. So dito po, you need rest. Maliwanag po yan ha. Pag sinabing rest, yung pahinga. Physical na pahinga. Bago itong R-I-P. O ito, rest in... Ito. Rest in peace. Bako ito. Itong isa ka, rest in... Paradise. Paradise. Nalingaw ako. Rest in pasakit. Ano parang ano English kang pasakit? Suffering. Parang rest in pain. Parang meron ba yan? So, bati po kita. So makita niyo po, tandaan niyo, you need rest. Kailangan niyo pong magpahinga. Baka naabuso na din. Kalimutan ng kumain. At gusto natin kung magkasakit naman ako, meron naman si Lord eh. Meron naman eh. Mananalangit, gagawin. Hindi po ba? Ano po? Ang ating katawan ay nangangailangan ng pahinga. Okay. So, sunod, sa verse 9, pumunta na sa Sinai si Elias. Eto, pag harap niya doon, pumasok siya sa isang iyungig at doon nagpalipas ng gabi. Pumasok sa
Yungib, ibig sabihin sa kuweba. Walang ano-ano yung nagsalita si Yahweh. Anong ginagawa mo rito, Elias? Yan. Sumungot si Elias, Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw lang po ang pinaglilingkuran ko sa tanang buhay ko. So, balit, sinira po ng bayang Israel ang kanilang kasunduan sa inyo. Winasak nilang yung altar at pinatay ang inyong mga propeta. Ako na lamang, di ba? Tingnan niyo po, ako na lamang. Diba? Pag exhausted na, pag burn out na, pag pagod na, pero may nakahiling sa diri. Si Franz ko sinasabi at pastora, munti kong gibuhan, makan lang ito. Exhausted ka, you need rest. Ami kita turo. Nagpralansya pa kayo sa bangkin, nadami lugod ko. O tanga na din ako nakaturo, alas 2 ako nakaturo. Turo na kita man. Bagay ka mga babae talaga dahil turong pagdaing niya natapos ang sayang gawain, ano. So nagplansya. Kaya ingatan yung mga tamburin. Nagselos tawon sa mga tamburin na pandang yan. Mas ininot pa yun ako kaysa sa ko. Itong mga kulay-kulay, kaya ingatan nyo yan ha. Dapat turong na kami. Siyempre, mag-agom. Matulong na kita. Pero ininot pa niya. Nag-restore yan ng wala na sa kong. So, yan po. So, sabi dyan, ayun na lamang po, sana yun, winasak nila ang inyong altar, pinatay inyong mga propeta. Ako na lamang natitira at pinaghanap nila ako upang patayin din. Okay po? So yan, feeling isolate, takot na, at wala na sa tamang diskarte. Yun, sound mind na sinasabi. Yung hindi ko sinasabing diskarte, bago sound mind. Yung healthy mind. Ako ka po? Minsan, araw kayo nangyayari sa to. Okay, anong kaipuhan ta? Ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon. Ano kayang sagot sa kanya? Lumabas ka at tumayo sa ibabaw ng bundok sa harapan ko. Lumabas ka, sabi niya, Elias, at tumayo ka sa harapan, sa ibabaw ng bundok sa harapan ko. Pagkasabi nito ay dumaan si Yahweh at umihip ang hangin. Napakalakas na hangin. Sumabog ang bundok. Una, hangin. Sumabog ang bundok at nagkadurog-durog ang bato sa lakas ng hangin. Ngunit wala sa hangin si Yahweh. Grabe ano po. So pinakita ang kapangyarihan ng Panginoon. Yan ba ang kailangan niya? Ano bang kailangan natin minsan? Nang tumigil ang hangin ay lumindol. Ngunit wala sa lindol si Yahweh. Pagkalipas ng lindol ay kumidlat. Sound effect pa yun ha? Ngunit wala rin sa kidlat si Yahweh. Pagkalipas ng kidlat, eto na. So wala siya sa wind, wala siya sa earthquake, wala siya sa fire. Di ba? Banda kayo na. Wala siya sa thunderstorm. Thunderstorm, fire Kasi yun. ano yun. Pagkalipas ng kidlat, narinig niya Kidlat, isang tinig. banayan na tinig. Ganun si Lord, makipag-usap, pag-exhausted na tayo. Hindi niya papakita ang kapangyarihan bagkos sa banayad na tinig. Lumabas si Elias, tinakpan ng balabal ang kanyang muka at naghintay sa bunganga ng kuweba. Narinig niya ang isang tinig na nagsabi, Elias, anong ginagawa mo? Rito, sumagot siya, Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Inuulit mo ito ha? Inuulit. Doon sa mga una-unang talata. Ikaw lamang ang pinaglilingkaran ko sa tanang buhay ko. Parang sinasabi niya, Lord, hindi mo ba nakikita ko? Alam ng Panginoon lahat sa ating buhay. Subalit sinira po ng bayang Israel ang kanilang kasunduan sa iyo. Winasak nila ang iyong mga altar at pinataya ang inyong mga propeta. Ako na lamang ang natitira at pinaghahanap nila ako upang patayin din. So in times of exhausted, pagod na po tayo, ito ang kailangan natin. Una, you need rest physically. Pangalawa, you need word. Word of God. Word of God. bakit po pagod ka na, hindi po kailangan natin ng sobrang kapangyarihan. Tila mga mahimalang gawa. Kailangan natin ng salita ng Diyos. Kaya nanghihina tayo. Kanina sa Sunday School, di ba pinag-aralan po natin, ito yung pagkain. Totoo talaga to, pagkain ito ng ating spiritual. At ito ang totoong magpapalakas sa atin. Ako nang luluyan ha. You need word, salita ng Diyos. Aral po tayo.
Anytime, puntahan niyo po kami dito. Kung gusto mong, natuwa ako kay John. Pastor, ang dami niyang tanong. Pastor, ano ba to? Diyan. Sa lahat, no? Pag ako tinanong, ibubuhos ko ang aking lahat ng nalalaman para maunawaan. Naantok si Jan. Sino? Saan sino? Si Jan. Asan si Nandiyan Jan? si Asan Jan. si Jan? Jan! Andyan ka pa ba? Ay, oh, Jan! ano ba? Sa Sander pa na? Apo na Sander. Dito ka! Sander pa. Ayan. You need word. Bakit tukawan? Ano ba tukawan? Ay, paano supog siya? So you need word. Kailangan natin ng salita ng Diyos. Yeah, Brad. Manay, minsan kay Kondo, pagdaing ka kulo, parahay kanyang pastor na. Pinabibing ako, dahil man lang nga naray. Huwag kami nag-Bible study po kaya. Pinag-pray mi dahil narahay. Dahil man nga ba kami narahay? O dahil mo kay Puan ni karahayan, kay Puan mo salita ng Diyos. Yun po, na siyang aayos sa buong mong pagkatao, yun sa inner man. Tayo po ay may espiritu sa ating katawan. Kailangan ayusin yan at ang makapag-ayos niyan ang salita ng Diyos. So po, at lalabas na yan sa ating pangangatuan. Natapi ko na yung kay Brad Dennis. So ang tao, nagkakasikit, karamihan sa dahilan, sa espiritu nang gagaling bago lumabas sa physical. Nakuha po, pinag-aralan ko yan. So, kailangan nyo po ng salita ng Diyos. Pakita natin yan sa 9 and 14. Madali lang ang ating mga sermon kasi bukod sa nakasiris na, sunod-sunod, madali pang intindihin. Amen po ba yun? Amen. So, you need word. Word of God. Word of encouragement. Word of... Unang-una, promote ko word of hope. O, salita ng pag-asa. Yan ang ating church na ating pong ano. Kala ko. Salamat po sa mga sponsor. Grabe yan. Grabe, masigasig sila. Kanina, ang makita niyo po, excited na kami. Grabe! Kailangan niyo po. Makita niyo lang po yung ini-extension na yan eh. Bibigyan na kayo ng pag-asa ng Diyos. Amen. Ano po, kung kami lang hindi okay na, kailan suwan na. Yan pong extension yan, bunga po yan ng kagalakan, ng pag-asa, ng salita, ng katotohanan. Di ba po? Galing yan sa encouragement sa ating Panginoon. Okay. So, and then panghuli, so sa verse 15, sinabi sa kanya ni Yahweh, meron ng word, bumalik ka sa ilang na malapit sa Damasco, pagkatapos pumasok ka sa lungsod at buhusan mo ng langis si Hazael bilang hari ng Syria. Itong dapat niyong gawin. Bakit tayo sinuplayan ng Panginoon? Bakit tayo pinapagaling? Bakit tayo binigyan ng salita ng Diyos? Bakit tayo nakaranas ng kapangyarihan niya? Bakit tayo niligtas niya? Bakit tayo nandito sa mundo at mananatiling buhay? No? Wala na tayong pagkain, binigyan pa tayo ng pagkain ng katabi natin, kapitbahay natin. Dahil ito po ang pinakarason. You have mission. Meron kang mission na dapat gawin sa mundong ito. Ito po yung mission ni Elias. Bumalik ka sa ilang na malapit sa Damasco. Sabi pa dyan, pagkatapos pumasok ka sa lungsod at buhusan mo ng langis si Hazael bilang hari ng Syria. Bakit gagamitin siya ng Panginoon? Kasi mga evil king na andun sa Huda at sa buong Israel. So gagamitin na ang Syria para talunin ang Israel. Di ba magkaaway yan ngayon? Mahamas ano? Ganun eh. Pasaway naman ng mga Israel, papadala naman ng mga mandirigma o kaaway ng Israel. Yun po talagang history nila. Bilang hari ng Syria at si Jehu na anak ni Nimsi bilang hari naman ng Israel. So may gagawin. Hoy, pag hindi ka pa pwedeng mamatay, sabi niya. Bakit may mission ka dito? Meron kang dalawang itatalaga. At meron pa. Buhusan mo rin ng langis si Eliseo na anak ni Safat na taga Abel Mihula. Ang gandang pangalan nito. Alabakon. Bilang propeta na hahalili sa'yo. Ano po? May misyon. Meron kang tuturuan. Meron kang papasahan ng iyong kaaraman. Meron kapitbahay na nangangailangan ng salita ng Diyos. Meron kang misyon na dapat mong gawin. Kung bakit po tayo nananatiling buhay sa mundong ito. Nandito tayo para sa walang gagawin, kundi may gagawin po tayo dito. So yan, bakit ka po nandito? Meron kang gagawin. At dapat yan ay gawin po natin. Bakit? Iba ang mission ko,
Iba ang mission ni Pastora Franz, iba naman ang mission po ninyo. Ano po? Yan o. Salamat may nag-mission dyan o. May nagkakaloob po sa atin. So may mga mission po tayong dapat gampanan. At sabi dyan, ang makaligtas sa tabak ni Hazael ay papatay ni Jeho, ang makaligtas naman sa tabak ni Jeho ay papatay ni Eliseo. Ngunit, 7,000, ito. Feeling kasi po, ito ang totoo. Minsan kami mga pastor, nag-overthink din. Lord, kami special. Maging kayo din po. Lord, special kami. Minsan, ito ang sabi ng Diyos. Ngunit 7,000 sa Israel ang ililigtas ko, ang mga taong hindi lumuhod kay Baal at hindi humahalik sa kanyang imahe. Hello! Hindi ka lang special. Meron din na dapat kang puntahan. At dapat po yan ay maganap sa ating buhay. So, okay po? So, you have a mission. At yan,